Hi guys, so dahil nga nakikrave talaga ako dito sa ating cheesy dynamite lumpia. Kaya tara at samahan nyo kung gumawa nito dahil napakadali lang ito at pwede pa nating ipangnegosyo. Ayan, ang kailangan lang natin dito ay itong siling malalaki. So bali green pala yung napili ko. Tapos hiniwa ko lang siya sa gitna at tinanggalan ng mga buto. Para naman hindi sobra yung anghang niya. At ito na nga yung mga nahiwa natin at natanggalan na natin ng mga buto. Kaya naman ang next natin gawin ay itong giniling natin. Bala itong karne pala natin ay nahugasan ko na. Kaya dagdagan na nga natin itong carrots, patatas at sibuyas para sumarap talaga lalo ang ating karne. Tapos lagyan na din natin ng mga pampalasa. So gaya nitong pepper, asin, seasoning mix at itong sugar. So yan lang yung mga nilagay kong pampalasa natin. So bahala na nga kayo kung ano yung bet nyong lasa sa inyong giniling. Kaya naman ang sunod naman ay naghiwa na din ako dito ng ating cheese. So nakadepende na nga guys sa inyo kung gaano kalaki or kanipis ang inyong mga cheese. Pero para sa akin ay okay na yung ganito yung size niya para sulit na sulit talaga sa ating cheesy dynamite. So ito na nga guys, nakaready na ang lahat. Itong cheese natin, giniling, sili at itong lumpia wrapper natin. Kaya ibalot na nga natin ito lahat para pwede na natin ito maluto. Ayan, ganito nga lang yung ginagawa ko. So kumukuha nga ako nitong giniling natin at pinapalaman dito sa ating sili. At ang next natin na ilagay ay itong cheese na nahiwa natin. So ipatong lang natin dito sa ating giniling. Then ibalot na nga natin ito gamit ang ating lumpia wrapper. Kaya nakadepende na nga din sa inyo guys kung paano yung way nyo sa pagbabalot ng ating dynamite. Tapos ang pinangsil ko nga lang pala dito ay yung pinaghalong harina at tubig nga lamang. Oo yan, ganun nga lamang ang ating cheesy dynamite lumpia. Kaya tara, lutuin na natin ito para pwede na natin kainin. Bale, iluto nga lamang natin ito sa mahinang apoy lamang para maluto talaga ang loob at labas ng ating cheesy dynamite lumpia. Ganar. Tapos hintayin natin ito maluto hanggang sa maging golden brown ng ating mga cheesy dynamite lumpia. At once na nga sa tingin nyo ay luto na at nag-golden brown na nga ito, ay pwede na natin ito ihain. Tapos ilagay na natin dito sa ating mga paper plate para pwede natin itong mabenta. Mabebenta pala natin ito ng 15 pesos nga lamang ang isang cheesy dynamite lumpia. Pero kapag 3 pieces naman ito sa isang lagayan ay pwede nating mabenta ng 45 pesos nga lamang. Kasi di ka na talaga lugi kung bibili ka talaga nito. Dahil meron na siyang cheese powder at sauce. O diba? Tapos mura lang yung ginamit nating puhunan. Kaya pwede talaga natin ito mabenta ng affordable nga lamang. At makikita nyo talaga dito na siksik talaga ang loob niya. At ang laki pa ng pagkahiwa natin ng cheese. O diba? Sa sauce naman nga natin ay okay na yung pinaghalong mayo at ketchup. Kasi bagay na bagay naman ito sa ating cheesy dynamite lumpia. Kaya ito na nga guys, tinikman ko na nga ang ating ginawa. At makikita nyo talaga na sarap na naman ako dito. Dahil matagal na talaga akong nakikrave dito. Kasi bagay na bagay talaga ang karne at sili natin. So medyo maanghang talaga siya. Kaya naman guys, kung gusto nyo itong itry, ay itry nyo na. Dahil perfect na perfect ito pang negosyo. Dahil marami talagang nagkakagusto sa ating cheesy dynamite lumpia. Lalo na kung mga spicy lover, ganun. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!